ito na yung ating D1 ang ulo, 1/2 by 1. 1/2 yung ating katawan, yung nozzle burner natin, then yung ulo ay 1. Tapos ito naman 1/2, and then yung taas naman ay 3/4. What's up mga kadit, magandang tanghali sa inyo lahat. At meron tayong binubuo na dalawang nozzle burner kasi yung isang customer natin sa Imus Cavite nag-request siya ng additional nozzle burner dahil dadalhin daw sa summer yung unit niya pang reserba. So kinuha ko muna yung nozzle burner nito para may maibigay kasi wala tayong extra eh. And also press this bell icon. At ngayon ay gagawa natin yan. So bumili ulit tayo ng dalawang niple. Ito, 2 piraso to. So ang ginagawa ko dyan, hinahati ko. Ito 12.5 ang haba nito. 6 inches mahigit ng konti. Ayan. So ang ginagawa ko dyan, hinahati ko lang. Ayan, ito yung ating gagawing nozzle burner. Ito kasi napaiksi ng putol, sayang. Pero kukuhanin ko yung ulo. Ayan, ito yung bubuhay natin, dalawa. So naglagay ako ng sing-sing para hindi na mahirap mag sentro. Ayan. So ito na yung isa natin. Ayan. Yun na natin, sinentro na natin yan. Sakto-sakto na yan mga kalait. Para dito. So ang allowance nito mga 1.5 lang siguro. Tingnan natin, mga 1.5 mahigit, kulang-kulang 2, pero okay na yan. Ayan. So 1 yung ulo nyan, bagong natin, wala na kasi tayo ng 3/4 eh. So 1 yung gagawin natin, tetestingin natin to. So usually yung mga previous nagawa natin, puro yun, 3/4 ang ating ginagawang ulo. Since wala na tayo, and then ang plan ko sa next production natin ay ito na yung gagamitin natin. So titestingin na natin yan. Medyo naglaylo lang muna ako kasi nakaramdam talaga ako ng sobrang pagod last year kasi sobrang busy natin. Almost every weekend, every day off natin ay talagang sagad-sad tayo sa gawa. Minsan pagkagaling pa natin sa trabaho, pag mayroong order, kailangan nating tapusin. So ngayon nagpahinga ako, siguro mga 3 weeks na ako nagpahinga. Pero may mga stocks pa tayo, meron pa tayong 11 na naiwan, pero ngayon ang nandito na lang 5 na lang. Puro na yun, with screen, pero hindi ko pa nilagyan ng screen yung iba para pwede nating ibenta ng walang screen. Kasi wala na tayong stocks eh. So nagkaroon din kasi kami ng event kaya medyo lumaylo ako. Kaya ngayon or next week magpapadeliver tayong materials para makapag-umpisa tayo sa panibagong project. So ito nga yung ating sasampulan na bagong nozzle burner natin. So subukan natin to kung maganda rin ang magiging output nito. So pakita ko na lang sa inyo mamaya pagkatapos ko. Dalawa yung gagawin natin. So ito na mga kadit, hindi ko na napakita yung full video natin kasi meron tayong pinuntahan kanina. At ito na, natapos na natin yung dalawang project natin na nozzle burner. So medyo nagbula-bula yung welding ko. Nag-repair ako, ayan o. So saka ako na lang gagrinderin yan, lilinisan after nating matesting. Pero ito na. Ito na yung ating D1 ang ulo, 1/2 by 1. 1/2 yung ating katawan, yung nozzle burner natin, then yung ulo ay 1. Tapos ito naman 1/2, and then yung taas naman ay 3/4. Ayan. So dito muna tayo sa 3/4. So yun nga yung bagong yung design natin ngayon. So ang ginawa natin dito ay 4 na layer lang. 2.5 yung first layer natin, 4. Tapos yung second layer natin ay 2
ayan, dos po yan. Apat din. Then yung third layer natin, magkatapat yan. Ito yung magpapaakyat. Tapos ito naman yung pambasag natin, yung nasa taas. Ayan. Ayan. So yan po yung ating 1/2 by 3/4. Dito sa taas naman, ito ay 8 lang. 2, 4, 6, 8, 8. 1.2 lang ang butas nito mga kaduit. Yung taas niyan. Mas niliitan ko na yan, hindi na 1.5, 1.2. Ayan, medyo naka-island to. Mga 120 degree. Tapos ito naman yung isa, ito yung gusto kong testingin eh. Ayan, ganoon din, pareho lang yung butas dito sa katawan. Ayan, medyo magulo pa, mapangit pang tingnan kasi hindi pa natin nililinis. So naglilinis kasi ako after na matesting na. Ayan, pagka testing natin tsaka natin lilinisin. So ganun ulit, na 2.5 yung lahat ng baba. Ayan, 2.5. Tapos ang next natin ay 2, tapos 1.5. Ito pala ang ginawa ko pala dito, 2 din to. 2 na lahat to. 2.5, 2, 2. Tapos itong pangatlo, pangapat na layer, 1, 2, 3, 4, 1.5. Tapos sa ibabaw 8 rin, 8 sa unang sa side na butas, 8. Tapos yung 8 pinagitnaan ulit natin ng tigi-isa. Ayan, pinagitnaan natin yung mabasin nyo, lahat meron. Ayan, ayan, ayan. So lumalabas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16 ang butas sa ibabaw na 1.2. Ayan. So sa mga susunod natin gagawin, puro D1 na yung gagawin nating ulo. Ayan. Hindi na tayo gagamit ng 3/4. Last na tong 3/4 na to. So ito wala pang wala pang paglalagyan ito. So meron nag-message sa akin, parang ang request yata 3/4 ang katawan. So wala tayong available pa, 1/2 lang yung nagawa natin. Naging busy tayo nitong mga nakaraang linggo. Kung makapansin nyo, wala na akong upload ng kalan. Nagpahinga po talaga kami, nagpahinga talaga. So i-update ko kayo, meron akong available pa na 5 unit dito na bali 7 pala kasi pinadala ko sa Quezon yung 2, nandun pa rin sa bahay. So ang natira niyan 11 nabenta ko na yung 4, tapos yung 2 pinadala ko sa Quezon, tapos meron pang 5 dito. O nga, 5. So meaning bali 7 lahat pa yung stock natin. At nagpahinga lang po ako na after kasi nitong December. Syempre tayo ay talagang sagad-sad tayo sa trabaho. Halos walang bakasyon na hindi tayo gumagawa. Tapos minsan naabot pa ng gabi. So after ng Christmas, meron pa rin kaming nagawa. Bali ilan yung nagawa namin? 6 pa yata yun, yung natira namin last year. Medyo napagod talaga, napagod ako. And then naging busy rin sa ibang bagay. Kaya hindi ko na-update ng ayos yung aking mga natira. Nandiyan pa naman, may mga nag-i-inquire din naman sa atin, yun nga lang, hindi ko masyadong naasikaso nung nakaraan. May nag-message sa akin 2, ewan ko kung magsiseryoso yun na gustong mag-order sa atin. Isang taga Bicol at isang taga Batangas yata yun. Pero i-update po natin yun soon, siguro sa next vlog natin. Ilalabas ko yun sa taguan. Tapos na lahat yun, na lang yun, ipapak na lang. Tapos yung isang kinuha ko yung isang nozzle burner dahil yung isang customer natin na taga Samar pero nandyan sa Imus na kumuha ay nag-request ng isa pa. Reserva dahil dadalhin daw sa Samar yung unit. So kaya nagkulang tayong isa, ito yung pamalit natin. Tapos ito, wala pang may-ari nito, walang paglalagyan nito. Gusto kong testingin muna, tapos pag maganda yung kalalabasan nito, ito na yung gagamitin natin sa susunod natin mga project. Wala pa akong materials, nag-iisip pa ako kung magpapadeliver ako kasi sobrang mahal nung tubo na D6 na kasi yung plano namin gawin na project sa sunod.
nag-inquire ako sa dun sa binilhan ko pa rin last year dun sa diyan sa Tansa. Ay 11,000 yung isang tubo ng D6. So nag-aalangan ako kasi medyo tumumal lang ngayon eh. Nag-aalangan ako kung bibili ako ng isang buo or maghahanap na lang ako sa mga nagre-retail sa junk shop. So meron nakita yung bayo ko sa may ligtong. Meron daw silang kinukuha nandun ng mga materials na ginagamit nila sa talyer. So meron daw nakita sila doon na D6. Check ko yun, pupuntahan ko. Kahit mga ano lang muna, 10 feet or kahit mga 5 feet lang muna siguro. Kaumpisa lang ulit tayo. Ang target kasi namin ay malalaki na yung gagawin natin sa sunod. Yan. 3/4 na yung katawan ng nozzle burner natin, tapos 1 yung ibabaw. So nagpahinga lang po tayo at asahan nyo sa susunod siguro pag may materials na tayo magre-release ulit tayo ng mga panibagong design. Hindi na yung dating design natin, pangmalakihan na yung ating tatargetin ngayon. At meron na akong on process na 3. So hindi ko pa rin lang binablog, ibablog ko na lang after na matapos. Last 2 weeks ay naging busy tayo din sa pag-renovate nung kwarto ng anak ko, kaya hindi rin nakasingit ng vlog doon, kaya nahinto rin. So mag-update na lang po ako next siguro na vlog natin. Ito lang inuna ko kasi napending na yung ating video nito, ating bagong nozzle burner. O yung gusto, kung sinong magkakagusto dito sa isang nozzle burner natin, pwede nyo ako message. Titestingin naman natin to, makikita nyo yung flame yan, tapos kayo nang bahalang maglagay o gumawa ng ano nyan, chamber. So yun lang po, maraming salamat sa inyong patuloy suporta at panunod sa ating mga video. God bless po. Talagang nagpahinga lang po muna tayo at napapagod din ang ating katawang lupa. Almost 1 year tayong 2 years yata na tuloy-tuloy. Nakabenta tayo ng almost 100 units ng stove natin. So hindi na rin tayo lugi. Nakarami rin naman tayo bago tumumal. Matumal na rin lang talaga ngayon dahil sa sobrang dami na po nang gumagawa. Marami ang mga nag-order sa akin na yung unit na binili nila ay ginawa nilang reference, ginayahan nila. Wala namang problema yun, kanya-kanya lang diskarte yan eh. Kanya-kanya naman ang diskarte, kanya-kanyang paraan para makagawa. Kung hilig naman nila na gumawa, wala namang problema sa atin yan. At least nakatulong pa tayo sa kanila na magkaroon sila ng idea kung paano nabubuo yung ating mga stove. Ayan. Shoutout nga pala sa akin mga tropang mga batikan sa paggagawa ng mga stove. Ayan. Kay Kuya Larsky at kay paring Joseph Ligaya the Vlog, talagang napakatitikas niyan. Sila yung mga natitira pa ngayon na kasabayan natin. Hindi ko alam kung kasabayan natin o nauna tayo ng konti sa kanila. Ayan. Thank you very much po. Shoutout po sa inyong lahat at kay paring Boy Bakal at kay paring Jaime Vlog. Hindi ko alam kung nagbablog pa rin ba siya. At kay Sir Kasinet, kay Kuya Kasinet. Ayan. Yan din, malulupit din yan. Hindi pa rin siya tumihinto. Mga pang heavy duty na tayong mga gawa niya. Okay. Thank you very much po. God bless.